Sige na, Ali, sabi ni Lana habang marahang tinutulak sa siko. Malungkot ka buong linggo, magpahula ka na lang. Baka dumating ng lalaking para sa'yo, wala namang mawawala. Umungol si Ali. Hindi naman ako naniniwala sa ganyan. Saka hindi ka rin naman naniniwala, hindi ba? Pumunta silang magkaibigan sa isang summer fair. Nag-e-enjoy si Ali sa isang booth, maliban na lang sa isang booth na pinipilit ng kanyang kaibigan na si Lana. Pakiramdam niya kasi wala namang katotohanan yon at puro kalokohan lamang. Ngumiti si Lana. Oo nga, pero try nga lang natin. Just for fun lang ba? At wow, ikaw pang hindi naniniwala rito? Sino kaya sa ating dalawa na parang ewan na naniniwala sa fairy tale na may Prince Charming na darating sa buhay mo? Ikaw nga tong hopeless romantic sa ating dalawa. Napabuntong hininga na lang si Ali at hinila ang cardigan niya, kahit nakasuot naman ng sundress. Dapat nag-aaral sila ni Lana, pero yon at kung ano-anong mga pinagagagawa nila. Nakatitig siya sa isang tent na kulay purple at may usok pa ng insenso mula sa loob. Ikaw muna, ani Ali at tumingin sa kanyang kaibigan. Napatawa si Lana. Alam ko ng kapalaran ko, mayamang asawa na may malaking yate, may malaking laman ng bank account, yun ang sinabi sa akin. Maya-maya bumukas ang tela ng tent. Lumabas ang isang babaeng nanlaki ang mata, hawak-hawak ang cellphone at bulong ng bulong. Grabe, alam niyang tungkol sa ex ko. Napatingin si Ali kay Lana. Tinaasan naman siya nito ng kilay. Oh, kita mo na? Mukha namang legit ang Madam Estrella na yan. Natawa si Ali at lumapit na lang sa bokana. Medyo madilim sa loob. Tanging mga gintong lights at kandila lang ng mason jar ang liwanag. Amoy lavender at parang may sunog na matamis na hindi maintindihan ni Ali. Nakaupo si Madam Estrella sa likod ng mesang may mahabang tela. Mukha itong matanda pa sa kasaysayan. Pero nang tumingin ito kay Ali, parang biglang may lumitaw sa paningin nito. Parang may alamang ginang na hindi nila alam ni Lana. Maupo ka, seryosong sabi ni Madam Estrella. Sumunod naman si Ali. Hinawakan agad ni Estrella ang kamay niya kaya bahagya siyang nagulat. Pusong madaling magmahal, pero tahimik kung masaktan. Napakurap si Ali. Okay ano pong ibig sabihin? Palagi po ako nasasaktan sa future ko? Tinatakot niyo po ba ako? Tumawa si Madam Estrella. Hindi nakakatakot, iha. Isa kang taong naniniwala sa mga senyales, sa mga kwento, sa mga wakas na sulit kahit masakit. Gusto mo ng TDH sa buhay mo, hindi ba? TDH? Ngumiti ang manghuhula. Tall, dark, and handsome. Umawang ang bibig ni Ali, pero agad din yung isinara. Nagpatuloy si Madam Estrella. Pero kumakapit ka sa mga bagay na hindi mo na kailangang hawakan. Magbabago yan. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ni Ali. Tumagilid ang ulo ni Estrella, saka dahan-dahang nagsalita. Darating ang lalaking para sa'yo sa pinaka hindi mo inaasahang size. Malaki. As in, malaking malaki. Napakurap muli si Ali. Pasensya na po. Ano po ulit? Hindi naman napigilang mapahalakhak ang kanyang kaibigan na si Lana. Hindi inaasahang laki? Sis, ibig sabihin yan, malaki yung... Lana... Bulalas niya agad dahil alam niya nang iniisip ng green-minded niyang best friend. Napangiti rin si Madam Estrella na parang may pinapahiwatig. Hindi lahat ay tungkol sa katawan. Pero, sige, malaki nga sa bahaging yon. Pero ang laki, iha, ay hindi laging taas o lapad. Minsan ay presensya. Maging bukas ka. Ang nakatakda para sa'yo. Ikagugulat mo. Dahan-dahang binawi ni Ali ang kanyang kamay. Sige po, salamat. Medyo ang weird na po kasi. Weird naman talaga dahil hindi siya naniniwala. Tama ang manghuhula. Gusto niya ng tall, dark, and handsome pagdating sa lalaki. Pero ang description ni Madam Estrella, parang ang overacting naman kaya ang hirap maniwala.
Nang makalabas, tawa pa rin sila ng tawa ni Lana. Hindi ako makapaniwalang sinabi niyang size. Anong malaki? Beshi Wap, ready mo ng pechay mo kapag madidiligan na at baka magkatotoo na malaki nga. Napailing si Ali pero natawa pa rin. Hindi ko yan isusulat sa diary ko. Nakakahiya. Sabi na kasing ayoko magpahula. Parang nagdolokohan lang kami dun sa loob. Pero iniisip mo na. Pangaasar ni Lana habang binundol siya sa balikat. Ano kayang ibig sabihin nun, ano? Hindi alam ni Ali at ayaw niya na rin masyadong isipin pa. Hindi naman siya naniniwala roon. Alam niyang wala ring magiging impact yon sa kanyang buhay. At sa 7 taon na lumipas sa buhay ni Ali, hindi naging basehan ang hula sa kanya sa naging kapalaran ng love life niya. Ano, nandito ka na naman? Hindi tuloy ang date niyo ni Ethan? Tanong ng kanyang best friend na si Lana mula sa kabilang linya. Minsan ka na nga lang maging free, hindi pa siya maghanap ng time para sa'yo. Nakakainis talaga yan. Nag-overtime ka kahit hindi naman kailangan. Tumunog ang microwave kung nasaan ang pinapainit niyang dinner. Napabuntong hininga si Ali at kinuha yon. Anong magagawa ko? Busy siya ngayon. Ako na lang ang mag-a-adjust. Okay lang naman sa akin. Saka tatapusin ko na lang din to. Dahan-dahan siyang kumain habang nakatitig sa monitor. Isa na namang rough cut ng opening sequence ng sketch show. Isa na namang gabing nag-overtime habang ang iba'y matagal nang nakauwi. Automatic na lang ang galaw niya sa trabaho. Ilang taon na ba kayo ni Ethan? Bakas ang pagkadismaya sa boses nito. 2 years na pero parang walang progress. Stable nga, draining naman. Hindi mo man sinasabi sa akin. Alam ko yung nararamdaman mo. 2 years na sila ni Ethan. Pangatlong boyfriend niya na ito. Palagi na lang kasi siyang niloloko. Hindi niya alam kung bakit lapitin siya ng mga taong manloloko. Wala naman siyang tinatapakan na ibang tao. Hindi naman masama si Ethan, pero hindi rin kapanapanabik ang boyfriend niya ngayon. Guwapo, fit, charming din naman minsan, pero may distansya na isang hindi nakikitang pader. Pakiramdam ni Ali ay parang dagdag lang siya sa abalang buhay ni Ethan. Gusto niyang paniwalaan na ang binata na ang the one, na marunong na siyang pumili. Pero parang hindi na siya sigurado. Bumalik ang isip niya kay Ethan. Ewan ko ba, Lana? Alam kong 27 na ako at dapat calm relationship na lang ang hinahanap ko. Pero hindi talaga ako nakakaramdam ng excitement kay Ethan. Alam mo yung feeling na kahit 2 years na kami, para pa rin may wall sa pagitan naming dalawa. Hindi naman siguro siya nangangaliwa, no? Baka kasi palagi ka lang may kababeshi, Wap. Saad ng kanyang kaibigan. Yung uning boyfriend mo, niligawan ng love partner niya. Yung pangalawa, iniwan ka para sa bartender na si Kelsey. Itong pangatlo, patuloy pang storya mo kasama siya. Siguro, masyado lang siyang magmahal. Masyadong maaga, masyadong malalim. Pero tama lang naman yon. Nakipagrelasyon siya para magkaroon ng asawa at bumuo ng pamilya. Kaso hindi niya alam kung bakit siya nagiging malas pagdating sa mga lalaki. Kaya nga hangad niyang huli na si Ethan. Kinabukasan, maagang nag-iingay ang production floor. May kakaibang sigla. Klaseng nararamdaman lang kapag may importanteng taong paparating. Dumating na raw siya sa building. Bulong ni Melissa mula sa lighting. Muntik nang matumba ang isang lamp dahil sa tuwa. Si Noah Cruz? Tanong ni Daniel na huminto habang nagsasalin ng kape. Yung Noah Cruz na viral online? Oo, yung maraming meme kasi nga ang laki. Dagdag pa ng isa. Oo, kakadaan lang sa security. Parang pati kisame na paatras sa sobrang tangkad. But in fairness, may itsura talaga. Nakayuko si Ali. Kunot noong tinititigan ng clipboard habang tinitriple check ang call sheet. Wala akong idea. Naririnig ko lang pero hindi ko pa na-check. Sumilip si Melissa sa balikat niya at nanlalaki ang mga mata. Yung 7'4" na comedic giant na nagpipinta, ginagawa siyang katatawanan online pero big deal kasi galing siya sa pamilya ng mga sikat na pintor. Mga painting niya umaabot ng milyon at malalaki rin katulad niya.
Pero ngayon, may production kasi nag-invite sa kanya for comedy show. May potential kasi since magaling din magpatawa. Nagkibit balikat si Ali. At least, kahit na pinagtatawanan siya online, marami siyang alam gawin. At 7'4"? Ang higante naman yan. May gigantism kasi nga raw. Sabi pa nito. Nasa na siya ngayon? Bulong ni Daniel. Tumunog ang elevator bago pa man may sumagot. Napatingin si Ali doon at bahagyang dumulas ang clipboard mula sa kanyang kamay. Hindi basta pumasok si Noah Cruz sa silid. Una niyang napansin, syempre ay ang tangkad nito. Mas mataas pa kaysa sa cameraman. Pero hindi lang yun ang napansin niya. Kahit sobrang tangkad ni Noah, parang ilang beses nitong inensayo na maging magaan at maingat ang bawat kilos. Parang sinanay ni Noah ang sarili na hindi makaistorbo sa espasyo ng ibang tao kahit hindi nito mapigilan. Nakasuot lang ito ng simpleng gray na t-shirt at dark jeans. Magulang buhok at parang ilang ulit ng pinaglaruan ng kamay. At ang mga matang malalaki, mainit at kulay tsokolate na parang masigasig na nagmamasid. Ngumiti si Noah sa lahat. Magandang umaga sa inyo. Hinawakan ni Ali ang clipboard na parang panangga. Ang tangkad niya pala talaga. Bakit hindi siya sumali sa basketball? Parang pwede naman siya ron. Mas mahilig daw sa painting. Saka tinaguri ang gentle giant kasi mahinahon kumilos at makipag-usap kahit na malaki siya. Saka since mayaman din naman ang pamilya, nang madatek ay maaga rin namang nagpa-treatment. Kaya naman hindi siya katulad ng ibang higante na sobrang kapal ng noo, makapal ang labi, sobrang mapanga at hiwa-hiwalay ang ngipin. Parang mild lang ang sa kanya. Alam ko kasi sa mga ganyan, kapag hindi raw nagamot, nagiging ganun daw ang progress ng growth physically. Maitsura pa rin naman si Noah, kaya baka slow growth progressing lang ang sa kanya. Palaging na-check up, simula bata pa lang. Kahit malaki, gwapo pa rin, saka ang jeans nila, magaganda at gwapo rin talaga. Tuloy-tuloy nasabi ni Melissa sa kanya. Lumapit si Noah sa crew na parang iniingatang hindi magdulot ng kaguluhan sa presensya pa lang. Ang boses nito, mababa, pilit pinalalambing kahit na parang kulog naman sa buong studio. Ahay, ako si Noah. Sabi ng binata at inaabot ang malaking kamay sa sino mang tumingin sa kanya. Naguunahan ang mga tao para lang makipagkamay. Tumalikod si Ali at kunwaring inasikaso ang label sa props table. Hindi niya alam kung bakit kinakabahan siya, pero may kung ano talagang nagwawala sa sistema ni Ali. Alam ko yung tingin na yan, kanta ni Melissa sa likod niya. Nagtatrabaho ako, mabilis na sagot ni Ali. Nagtatago ka? Bakit? Nakakailang ba ang tangkad? Tumango si Ali. Medyo lang, baka kapag tumabi ako, tapos nadapa siya, madaganan ako. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang kalaki at ganyan katangkad na tao sa buong buhay ko. Hindi na muling nagkomento si Ali. Abala siyang pinipilit pakalmahin ang sariling puso. Maya-maya'y inayos na nila ang set. Naguutos si Ali tungkol sa ilang ilaw sa likuran nang may sumigaw. Miss, tabi dyan! Paglingon niya, may malapit nang bumagsak sa kanyang malaking ilaw. Wala nang oras para umiwas, pero may ibang gumalaw. Isang malaking braso ang bumalot sa bewang ni Ali at sa isang iglap, iniangat siya mula sa sahig. Literal na inangat na para bang wala siyang bigat. Napasinghap siya at napapikit nang bumagsak sa sahig ang malaking ilaw. Ma'am Ali! Bulalas ng ibang katrabaho niya. Kumapit si Ali sa dibdib ng t-shirt ng lalaking nagligtas sa kanya. Okay ka lang? Tanong ng malumanay, mababang boses sa may tenga niya. Napatingala siya. Nasa harap niya ang mukha ni Noah na puno ng pag-aalala. Hawak pa rin siya na parang babasaging kristal. Ako? Oo. Pautal niyang tugon. Maingat siyang ibinaba ni Noah. Waring nag-aalalang baka matumba siya. Pasensya na kung natakot ka sa paghagip ko sa'yo. Nataranta na rin talaga ako nang makitang mababagsakan ka na. Nasa linya ka talaga. Kaya ikaw talaga ang pupuruhan. Kumabog pa rin ang dibdib ni Ali. Niligtas mo ako. Napakamot si Noah at nahihiyang umiti. Hindi naman. Mabilis lang akong gumalaw. Ikaw si Miss Ali, hindi ba? Tanong ni Noah. Narinig ko ang pangalan mo kanina pa. Masaya akong makatrabaho ka.
Hindi agad nakapagsalita si Ali. Maya-maya'y lumapit ang mga katrabaho niya at tiningnan kung okay lang ba siya. Tumango na lang siya at tumulong para muling maayos ang set. "Salamat," sabi ni Ali at muling bumaling kay Noah. "Hindi naman ako gaanong natakot. Kahit malaki ka, parang ang rahan mo pa rin gumalaw. Kaya siguro hindi rin ako nasaktan." Mas lalong lumalim ang ngiti ng binata. Pinipilit ko palaging maging marahan para hindi maisip ng ibang tao na masyado akong malaki para sa space na mayroon sila. Nanatiling nakatayo si Ali. Tulala at hindi pa rin nakabawi. Parang may sariling tibok ang puso niya. Parang may sariling plano. Pinilit niyang bumalik sa katinuan. Kailangan niyang gawin yon dahil hindi niya na naiintindihan ang kanyang nararamdaman. Lumipas ang mga araw, kahit saan nagpunta si Ali, nandoon si Noah. Yumuyuko sa mga pintuan ng studio, tumatawa kasama ang direktor, at kahit katatawanan si Noah para sa ibang tao at sa online, nakilala niya ito bilang mabuting tao, mabait at nakakagaan ng loob kapag kausap. "Kain ka na, Miss Ali," nakangiting sabi ni Noah. "Nagluto ang mama ko para sa inyo. Meron pa ron pero ito, pinagbukod na kita." Bahagya siyang napangiti. "Salamat sa iyo at sa mama mo. Kaya naman pala mabait ka, may pinagmanahan." Mahina namang tumawa si Noah. "Mabait talaga ang pamilya ko, Miss Ali." Inabot niyang kamay dito. "By the way, hindi pa ako nakakapagpakilala sa iyo ng formal. Ako si Ali Perez at ikinagagala kitang makilala, Noah." Tiningnan ni Ali ang kamay nito. Malaki. Siguro ay mas malaki pa sa mukha niya. Baka isang sampal lang na mahina. Pirat na agad ang mukha niya. Gayunpaman, hindi yun naramdaman ni Ali dahil kahit malaki ang kamay nito, hinawakan niya ni Noah ng may pag-iingat. "Ako si Noah. Ikinagagalak din po kitang makilala, Miss Ali." Nagtagpo ang balat nila. Ingat na ingat ang binata sa pagkamay nila nang nag-aalalang baka mabasag ang mga daliri ni Ali. Pero kahit ganon, nadulas pa rin ang clipboard mula sa kilikili ni Ali at bumagsak sa sahig. "Ay, nalaglag." Yumuko agad siya pero nauna si Noah. Pinulot nito ang clipboard niya. "Sorry, ako ba yun? Masyado yatang nayugyug ang braso mo sa pakikipagkamay ko. Pasensya na." Hindi, okay lang. Medyo nadala lang kasi hanggang braso." Sagot niya, mukhang lutang, sabay ayos ng buhok sa tenga. "Ang ano kasi, first time kong makamit ng katulad mo, namamanghalang ako na ang laki ng mga kamay mo saka ng mga daliri mo." Tumawa si Noah at mataman siyang tiningnan. "Salamat. Ikaw pa lang ang nagsabi ng ganyan sa akin." Nagkatinginan sila ni Noah. Ang marinig yon mula sa binata, isang bagay na nagpapaintindi sa kanya na marahil ay marahas ang mundo para rito. Pero ang nakakamangha, nanatili pa rin itong positibo at masayahin sa buhay. "Ang tahimik mo ngayon," sabi ni Lana habang isinubo ang french fries. "Anong meron ba? May ganap ba?" Tinusok ni Ali ang lettuce sa kanyang salad na para bang may kasalanan iyon. "Wala, nag-iisip lang naman ako." "Iniisip mo yung higante sa inyo, no?" Naningkit ang mga mata ni Lana. "Siya kasi ang bukang bibig mo this past few days." Masamang tingin ang isinagot ni Ali. "Ano namang gagawin ko kay Noah? Bakit ko naman siya iisipin?" "Oh, come on." Ngisi ni Lana at yumuko papalapit. "Aminin mo, gwapo 'di ba? Kahit na parang hindi normal ang height niya." "Saka alam mo, bigla kong naalala yung hula sa nung college tayo. Sabi, malaki ang dawan mo. Paano kung siya yun? Kaya kapag yumuyo ko ba si Noah para kausapin ka, sumisigaw ng matres mo?" Nabilaukan si Ali sa iced tea niya. "Ano bang sinasabi mo? Ang bastos mo talaga? Walang ganon. Pwede bang bawasan mo naman ang pagka-green-minded mo? Para kang hindi doktor. Ganyan ba kapag OB, Lana? Saka naniniwala ka pa rin ba sa hula sa akin? May boyfriend na nga ako at si Ethan yon." "Sa'yo lang naman ako ganito kasi close tayo." Natatawa ang kanyang kaibigan. "Saka si Ethan, hindi ka nga mabigyan ng oras. Parang walang plano para sa inyong dalawa. Parang magkaiba pa kayo ng goal. Basta katulad ng mga naging ex mo, hindi ko feel na siyang magiging asawa mo."
May ibang vibe siya sa akin. Si Noah, baka kayo talaga kasi how come na nag-meet kayo now and parang saktong-sakto siya sa lalaking sinasabi ng manghuhula na dawan mo. Hindi ko naman type yun, saad ni Ali. Kahit ganun ang kondisyon niya, hindi mo mahahalata na ganun talaga. Parang gentle giant lang sa paligid kasi sobrang bait at mahinahon bawat kilos. Takot kasi siyang makaabala and gentleman. Maraming magagandang katangian pero hindi sapat para magustuhan ko. And seriously, sa tingin mo talaga magkakagusto ako sa ibang lalaki habang may boyfriend? Hindi ako cheater, no? Hindi ako katulad ng mga ex kong walang hiya. Tinaas nila ng isang kilay niya. We, walang chance? Wala? Tall, dark and handsome kaya ang Noah na yon. Oo, TDH nga pero ang laki-laki niya. Nasobrahan naman. 5'4" lang ang height ko. Hindi ko ma-imagine kaming dalawa sa iba't ibang aspeto ng magkarelasyon. Tumingin si Ali sa kanyang salad. It's just that hindi siya yung lalaking na-imagine ko. Huminga ng malalim ang kanyang kaibigan. Okay, let's say hindi mo boyfriend si Ethan ngayon. May pag-asa ba si Noah? Yung katulad ni Noah. Alam mo, hindi lahat ng fairy tale ay mukhang inaasahan natin. Baka si Noah hindi naman maling fairy tale. Baka ibang version lang. Tumahimik si Ali. Gusto niyang kumontra, pero may tinamaan sa loob niya sa sinabi ni Lana. Tumingin siya sa bintana. Sinusuri ang mga dumadaan sa sidewalk na para bang nandoon ang sagot. Siguro, meron naman. Pakiramdam ko, hindi naman mahirap mahalin si Noah. Hindi rin naman ako tumitingin sa itsura. Ang akin lang, basta may provider mindset at may emotional intelligence ang lalaki, okay na sa akin yon. Magiging matatag na. Saka huwag na nga nating pag-usapan yan. Huwag na tayong magkaroon ng mga what ifs kasi hindi naman magiging kami ni Noah. Hindi ko pa rin naman siya gaano kilala. May boyfriend din ako kaya tigilan na nating isubject sa usapang to si Noah. Sobrang pure niya para sa mga ganitong klaseng bagay. Sobrang inosente. Malumanay niyang sabi. Napakurap si Lana. Okay, fine. Pero hindi pa rin ako boto dyan sa boyfriend mo na palagi namang walang oras para sa'yo. Nagkibit balikat si Ali. Busy lang siya. Napailing naman ang kanyang kaibigan. Ali, hindi sapat na dahilan ng busy para kalimutan ang mga bagay na mahalaga sa'yo. Kung mahal ka, kahit busy pa yan, makakahanap at makakahanap siya ng time para sa'yo. Hinalo ni Ali ang inumin niya. Alam mo naman na hindi ako ang klase ng babae na nagdedemand ng sobra-sobra. Kapag sinabing busy, hindi na ako nagre-reklamo kasi mas gusto ko respetuhin ang space niya. Subalit may mga pagkakataon na naiisip niya rin na baka nga may punto si Lana. Baka masyado lang siyang nagsettle sa kaunting binibigay ni Ethan kaya wala siyang kahit anong reklamo. Naiisip niyang deserve niya ang treatment na yon mula kay Ethan dahil yun naman ang kanyang tinotolerate na gawin ng binata sa kanya. Kinagabihan, hinatak siya ni Lana sa mall. Marami kasi itong gustong bilhin kaya nag-shopping na rin siya. Total, minsan lang naman niyang gawin yon. Kalalabas lang nila ng bookstore nang biglang huminto si Lana. Ano yon? Tanong ni Ali. Huwag kang lalapit sa kanan, sabi ni Lana habang magkadikit ang mga ngipit. Kumunot ang noo ni Ali. Bakit? Anong nangyayari? Sabi ko, huwag kang titingin. Pero matigas ang ulo ni Ali at tumingin pa rin. Parang nag-ibang daling ng oras nang makita niya kung sino ang nandoon. Nasa tapat ng store si Ethan kasama ang isang babaeng bilog na ang tiyan na halatang buntis. Hindi lang naglalakad ang mga ito. Magkahawak kamay pa na parang ang mga ito ang magkasintahan. Kinuha ni Ethan ang isang baby blanket at isinampay ito sa balikat ng babae. Humalakhak naman ang kasama nitong buntis at niyakap pa sa bewang ang boyfriend ni Ali. Ano na, Ali? Tanong sa kanya ni Lana. Hindi na makahinga si Ali, ni hindi siya makakurap. Hinawakan siya ni Lana sa braso. Ali, molto. Papuntahin mo na lang sa kondo. Doon mo bigwasan. Tutulungan pa kita. Huwag dito sa mall. Nakakahiya.
Pero nagdilim na talaga ang kanyang paningin. Lumingon si Ethan at nakita siya. Nawala ang ngiti nito at gulat na gulat pa. Ali! Usal ng binata sa kanyang pangalan. Mabilis siyang humakbang, walang salitang malakas niya itong sinampal sa mukha. Gulat na gulat naman ang kasama nitong buntis. Ali! Sabi ni Ethan at puno ng pagkapahiya ang boses. Seryoso ka ba? Nakabuntis ka ng iba? Tanong niya, sapat ang lakas para mapalingon ang mga tao. Bahagya namang nagtago sa likod ni Ethan ang kasama nitong babae. Niyakap nito ang tiyan at halatang pagkapahiya. Tinaas ni Ethan ang kamay at sinubukan siyang hawakan. Teka lang, magpapaliwanag ako. Hindi... Anong paliwanag? Walang hiya ka? Ano? Sasabihin mong hindi kayo at hindi ikaw ang nagpabilog ng tiyan ng babaeng yan? Kaya pala wala kang oras sa akin. Buisit ka. Napalunok si Ethan. Pasensya na kung hindi ko nasabi sa'yo. Complicated to. Complicated mong mukha mo. Pinapaganda mo lang ang mga salita mo. Manloloko ka na magwalang hiya ka. Sigaw ni Ali at malakas itong itinulak. Napatingin ang babae sa malayo at halatang nahihiya na. Wala naman siyang pakialam. Hindi niya naman kilala ang nabuntis ni Ethan. Kung may dapat siyang bigwasan, ang boyfriend niya lang na hindi makontento at pumasok pa sa pintuan ng ibang babae. Hindi ko sinadya to. Giit ni Ethan. Nangyari na lang. Saang parte bang hindi mo sinasadya? Putol ni Ali. Tinitingnan na sila ng mga tao, pero wala nang pakialam si Ali. Tapos na siyang palaging mag-adjust para sa binata. Hinila siya ni Lana. Tara na, hayaan mo na yung mga unggoy na yan. Dinuro niya ito. Huwag mo na akong tatawagan. Huwag ka nang mag-text. Huwag mo na akong lalapitan. Magsama kayo ng nabuntis mo. Tinalikuran niya ito at lumakad palayo. Sumabay naman si Lana sa kanya, sabay akbay. Hindi siya umiyak hanggang makarating sila sa parking lot. Pero nang umandar na ang sasakyan, doon na siya napahikbi. Nakakainis ang lalaking yon? Bulong ni Ali. Napabuntong hininga si Lana. Inom tayo sa kondo. Gusto mo? Tumango na lang si Ali. Sobrang sama ng kanyang kalooban. Bakit ba kasi palagi na lang siyang nabibiktima ng mga lalaking manloloko? Gusto niya lang naman magmahal. Gusto niya ng maayos at stable na love life. Kaso, mga siraulo ang natatagpuan niya. Nakatatlo na siya at pakiramdam niya, sa susunod na pag-ibig, matatakot na ulit ang puso niyang magtiwalang muli. Sa mga lumipas na buwan, pinilit niyang mag-move on kay Ethan. Hindi na rin naman naging mahirap, lalo pa at sa mga huling yugto ng relasyon nila, nanlamig na lang din talaga si Ethan. Kaya kahit parang nasa relasyon pa sila noon, parang maaga na siyang nakabitiw. Bukod doon, mas inabala ni Ali ang sarili sa trabaho. Kung may darating na bagong pag-ibig, okay lang, pero hindi niya na muna siguro bibigay ang lahat. At kung wala naman, okay lang din, mas nasisiyahan siya ngayon sa kapayapaang mayroon siya. Miss Ali, may dala ulit akong pagkain. Nakangiting sabi sa kanya ni Noah. Agad gumuhit ang ngiti sa kanyang mga labi. Wow, salamat. Ang galante mo palagi sa pagkain. Blueberry cheesecake yan. Binake ni Mama. Sana magustuhan mo. Napansin ko kasi na nalulungkot ka nitong mga nakarang araw. Sabi nila, nakakatanggal daw ng lungkot kahit paano ang sweets. Narinig ko rin sa ibang staff na hiwalay na kayo ng boyfriend mo. Sana kung ano man ang dinadala mo, gumaan ang pakiramdam mo. Namungay ang mga mata ni Ali, parang hinahaplos ang puso sa pagiging sweet ng binata. Gentle giant ka talaga. Maraming salamat dito. At pasensya ka na, pati chismisa ng mga katrabaho ko, naririnig mo na. Pero oo, hiwalay na kami. Nakabuntis kasi ng iba. Naging tuloy-tuloy ang pagiging malapit niya kay Noah. Kahit na 2 beses lang silang nagkikita sa isang linggo, palaging may pagkakataon na magkausap sila. Lagi niya rin naman kasi itong napapansin, hindi dahil sa laki nito at tangkad, kundi dahil sa pagiging magiliw sa lahat ng tao.
Kaninong sketchpad to? Tanong ni Ali nang makitang sketchpad sa isang speaker. Sumagot naman si Melissa. Kay Noah yan. Kumunot ang noon niya at binuksan yon. Pero parang tumigil ang mundo kay Ali nang masilayan ang drawing ni Noah. Sa unang pahina, iginuhit gamit ang lapis ang mukha niya. Ang ganda ko naman dito. Mahina niyang sambit. Nakatawa siya roon, laglag ang buhok sa balikat at halos nakapikit ang mga mata. Napakadetalyado na para bang kinabisado ang buong mukha niya. Binuklat niyang kasunod, kaso nawala ang kanyang ngiti nang makitang siya ulit ang nasa drawing. Bawat buklat niya, siya ang nandoon. Nasa bench malapit sa crew van, nagbabasa habang lunch break. Nag-aayos ng ilaw, bukas ang bibig, tila may sinasabi. Mayroon pang ang magulo ang buhok habang may hawak na clipboard. Hindi. Bulong niya at may kung anong lumilipad sa kanyang tiyan. Nanginginig ang mga kamay niya habang patuloy sa pagbuklat. Para bang mga guhit yon na pinaglaanan ng damdamin. May nagmamasid sa kanya. Miss Ali, tara na po sa set. Tawag ng isa sa katrabaho niya. Mabilis niyang isinarang sketchbook. Nanginginig ang kanyang mga labi sa sobrang kabang nararamdaman. Bakit siya iguguhit ni Noah? Naguguluhan ang kanyang isipan. Nang sumapit ang hapon, napaaga ang tapos ng rehearsal. Karamihan sa crew, nagsipagyosi o kumakain na. Naiwan si Ali, mahigpit na yakap ang sketchbook na para bang ebidensya sa kasalanan ni Noah. Hi! Mahinang bati niya. Noah! Tumingin si Noah at nanlaki ang mga mata nang makitang hawak niyang sketchbook nito. Ali, saan mo nakita yan? Kanina ko pang hinahanap. Lumapit siya ng dahan-dahan pero hindi sobrang lapit dahil nahihirapan lang siyang tingalain ito. Naiwan mo sa may speaker? Oo, naiwan ko ron. Sorry. Halata ang kaba sa mukha ng binata. Tumingin si Ali sa sketchbook. Nabuklat ko, nakita ko mga drawing mo. Magaganda lahat. Napawi ang ngiti ni Noah. Mas lalo niyang nakita ang hiya at kaba sa mukha nito. Umiwas ng tingin at hindi alam ang gagawin. May multo tuloy ng ngiti sa mga labi ni Ali. Cute sa paningin niya ang reaksyon ni Noah. Nanigas ang balikat nito. Pasensya na. Huwag ka sanang mag-isip ng iba. Wala naman akong masamang intensyon. Nagagandahan lang ako sa'yo. Napanguso si Ali. Maganda sila. First time may nag-drawing sa akin ng ganito. Namulang tenga ni Noah. Salamat, pero kung gusto mo, pwede kitang ipinta. Mahina siyang tumawa. Mahal raw ang painting mo. Umabot na ng mga milyon. Umiling agad si Noah. Hindi, libre yun. Gagawin ko, ibibigay ko sa'yo, walang bayad. Napangiti siya rito. Sobrang kalmado ng binata. Pero kapag nananabik, parang hindi alam ang gagawin. Malaking tao pero parang baby na inosente at takot sa maging reaksyon ng ibang tao. Bakit? Tinignan niyang sketchbook. Marami namang maganda dito. Bakit ako lang ang bukod tangi mong dinadrawing? Bumaba ang boses ni Noah. Halos bulong. Hindi ko talaga alam, Miss Ali. Hindi ka humihingi ng atensyon pero parang kahit tumayo ka lang sa isang tabi, parang ikaw ang kulang na pumupuno sa isang lugar. Ganon ang nakikita ko sa'yo, Miss Ali. Napakurap si Ali. Medyo nagulat sa mga salita nito. Hindi pa kasi siya nakakatagpo ng lalaki na kaya siyang ilarawan sa ganoong paraan. Alam ko, ang weird pakinggan. Patuloy ni Noah. Hindi ko intensyong maging creepy, pero napapansin kita. Kapag walang ibang pumapansin at ginuguhit ko ang mga hindi ko masabi. Umawang ang bibig ni Ali. Huminga ng malalim si Noah. Hindi ko gusto na ma-turn off ka. Alam ko malaki ako, maingay, nakakatawa, nakakatakot. Lumutang ang lungkot sa mata ni Ali. Ramdam niya ang insecurities ni Noah kahit masiyahing tao naman ito. Para tuloy may bahagi sa kanya na gusto niyang tanggalin yon mula sa binata. Gusto ko lang panoorin kang magtrabaho. Patuloy ni Noah. Ang galing mong mag-focus kapag may ginagawa.
Kitang-kita ko na passion mo talaga to. Ang bait mo pa. Ang ganda, tsaka totoo sa sarili mo at sa ibang tao. May kumislot sa dibdib ni Ali. Hindi siya sanay na makatanggap ng mga ganoong klaseng papuri. Gayunpaman, nakikita niya sa mga mata ni Noah ang totoong takot. Takot na baka matakot ang iba kapag naghayag ito ng paghanga. Na para bang ibinuhos nito ang isang piraso ng sarili sa harap ng delikadong unos. May crush ako sa'yo. Pag-amin ng binata. Pero hindi ko inaasahan na suklian mo. Wala akong hinihingi. Na-appreciate lang kita. Kahit ito nga, ayaw ko nang malaman mo pa. Kaso, nakita mo pala yan. Huminga ng malalim si Ali. Para silang teenager doon na naiilang sa isa't isa. Parang masyado na silang matatanda para sa crush-crush lang. Tumingin ulit si Noah sa sahig. Noong bata ako, natatakot ang mga babae kapag gusto ko sila. Masyado raw akong malaki. May isa sinabing naiipit daw siya kahit wala akong ginagawa. May naramdaman si Aling nakirot. Inaasahan niya na yon. May mga batang hindi mature mag-isip. At walang pakialam sa damdamin ng ibang tao. Kaya para kay Noah, inaasahan niya na ang mahirap na pagkabata na naranasan nito. Ayokong maramdaman mo yon, dagdag ni Noah. Mas okay na lang nang gumuhit, magkunwaring sapat na yon, kaysa malaman mo na hinahangaan kita ng ganito. Hinaplos ni Ali ang gilid ng sketchbook. Hindi naman ako natatakot. Nagugulat lang kasi ito ang unang beses na may gumawa sa akin ng ganito. Siguro, tama ka. Natatakot nga ako sa laki at tangkad mo. Parang hindi ako masasanay dahil hindi naman din kita araw-araw nakikita. Pero hindi naman ito ang klase ng takot na mapapalayo ako o mapapasigaw. Napatingin si Noah sa kanya. Talaga? Lumapit siya ng isang hakbang at tiningala ang binata. Hindi ako natatakot sa'yo. Wala kang dapat ipag-alala. Ayokong sirain ng kahit ano. Mabilis na sagot ni Noah. Alam kong magkatrabaho tayo at ayokong maging awkward. Kung gusto mong tumigil ako, titigil ako. Kaya kong umiwas kahit na malaki ako. Parang gusto niyang matawa sa sinabi nito. Ang lalaking nasa harap niya, mabait, malambing at maingat. Natatakot na baka ito ang mali. Noah, malumaning niyang sabi. Wala kang ginawang mali. Tumingin si Noah sa mukha niya. So, okay lang. Tumango si Ali. Coffee? Tanong ni Noah bigla at may bahagyang ngiti. Kapag may free time ka lang. Bahagyang natawa si Ali. Mukhang tuluyang nawala ang pag-aalinlangan ng binata dahil sa kanyang mga sinabi. Para bang matagal na itong nagpipigil at ngayon lamang napakawalan lahat ng nararamdaman. Napangiti si Ali at ibinalik ang sketchbook nito. Sige, magkape tayo minsan, Noah. Gusto pa kitang mas makilala. At dahil sa sketchbook na yon, may kung anong nagsimula. Tila isang fairy tale na hindi niya kailanman inasahan. Pero pakiramdam niya, isang pantasyang nagiging totoo na. Isang gabi, natupad na nga ang usapan nila na magkape. Nauna nang nakarating si Noah. Akala niya maghihintay ito sa loob, pero nanatili ang binata sa labas at mukhang hinihintay siya. Bakit nandyan ka? Tanong ni Ali. Nakatayo ito sa tabi ng pinto. Isang kamay nasa bulsa ng hoodie. Bahagya itong nakayuko na para bang sinusubukang lumiit at magtago sa mata ng lahat. Pero kahit anong gawin nito, hindi naman kailanman matutunaw sa tanawin. Nahihiya akong pumasok nang ako lang. Oo, nakikita naman ako sa internet at sa TV bilang komedyante, pero hindi pa rin ako sanay sa mga public place, kaya hinihintay talaga kita. Mahinang tugon ng binata. Nang makapasok ito, halos napalingon ang lahat. May ibang nakakakilala, may iba namang hindi. Talagang napapalingon lang dahil sa laki at tangkad. Sa taas ba naman itong 7'4", talagang kapansin-pansin. Tuwing may dumaraan, napapayuko ito at natatakot makasagabal sa space ng iba.
Ngumingiti ito sa mga batang napatitig. May isang teenager na palihim ng kinukuhanan ng video ang binata. Kilala naman nga kasi si Noah. Nang uupo na sila, saka lang napansin ni Ali na hindi ito kasya sa upuan. Kaya naman tumayo ulit siya at hinarap ang binata. Hinawakan niya ang kamay nito at hinila sa counter. Halika, order na tayo. Anong gusto mo? Bahagyang nahiya si Noah. Hindi yata tayo makakapagkape ng maayos. Sorry, nakakuha ako ng atensyon. Saka hindi ako kasya sa upuan. Ang liit ng upuan nila. Bakit kasi wala silang sofa rito o mas malaki ng kaunti? May kung anong sumikip sa dibdib ni Ali, kaya mas humigpit ang hawak niya sa kamay nito. Okay lang, maglakad-lakad na lang tayo sa labas. Mag-take out tayo ng kape, okay lang? Marahan na lang tumango ang binata. May ibang coffee shop naman na naglalagay ng sofa. Sadyang maliit lang talagang upuan sa coffee shop na yon. Ayaw niya namang mapahiya ang binata. Nandito pa naman ang atensyon ng lahat. Si Ali na lang ang nag-order ng kape nila. Hawak niya pa rin ang kamay nito, parang bata itong kumakapit sa kanya at hindi alam ang gagawin. Naglakad silang magkasabay sa park habang bitbit ang kape. Mas okay nang naglalakad, hindi ba? Habang humihigop ng kape. Exercise na rin para sa ating dalawa. Next time kapag may ganap tayo sa labas, pipili ako ng bigger place para naman ma-accommodate ka. Bakas ang lungkot sa mga mata nito. Pasensya ka na. Kailangan mo pang mag-adjust para sa akin. Next time, aayain kitang mag-dinner. Ako na lang ang pipili para naman kahit papano ma-enjoy nating dalawa. Nalulungkot si Ali para sa binata. Nakikita niyang nadidismaya ito sa mga nangyari. Maya-maya nakayuko ng kaunti si Noah habang dumadaan sila sa isang grupo ng mga teenager. NBA player ba yun? Bulong ng isa. Hindi bro, sagot ng isa. Iyan yung komedyante sa 7, di ba? Ginagamit din sa mga meme yung isang iconic picture niya. Narinig ni Ali. Alam niyang narinig rin ni Noah. Pero ngumiti lang ito ng marahan at sumipsip ng kape. Iba na naman ang panahon ngayon. Marami nang sumusuporta sa mga taong kakaiba sa karamihan. Pero minsan, nakakalungkot din naman talaga na maging kakaiba at bukod tangi mula sa mga taong karaniwan at nakasanayan. Lagi nilang inaakala na basketball player ako, sabi ni Noah at bahagyang natawa. Ano ba? Papalitan ko na ba ang gusto ko? Sa halip na maging komedyante sa TV, maging meme sa internet at maging pintor, magiging basketball player na lang ba ako? Sundin mo ang gusto mo at huwag ang gusto ng ibang tao para sa'yo, sabi ni Ali rito. Gusto mo na pintor ka, kaya pintor ka. Pero sa pagiging komedyante mo at meme sa internet, hindi ka ba nasasaktan kapag pinagtatawanan ka? Tumingin si Noah sa kanya. Nasasaktan din naman. Hindi naman ako manhidali. Sanayan na lang. Pero ako kasi ang tipo ng tao na ginagawang kagandahan ng sakit na nararamdaman. Kaya kahit na parang hindi ko forte, naging komedyante ako. Sinasabayan ko ang daloy ng mundo para sa katulad ko. Kaya ang sakit, nagiging mababaw na lang. Saka kung hindi nila ako pinagtatawanan, hindi ko maiisip na maging komedyante. Hindi rin kita makikilala. Bahagya siyang napangiti. Natutuwa ako sa'yo na ngumingiti ka pa rin. Sa kabila ng lahat, ng mga tingin, ng mga bulong, ng mga walang kwentang biro, tumatawa sila na parang hindi mo sila naririnig, na parang wala kang tenga, damdamin o pusong tumitibok ng mas malakas kaysa sa makikitid nilang utak. Pero ikaw, ngumingiti ka pa rin. Hindi ko alam kung paano mo nagagawa yon. Kung ako yon, baka nagtago na ako. Baka nilamon na ako ng sarili kong takot. Parang batong ayaw nang gumalaw. Pero ikaw, strong ka pa rin. Binubuksan mo pang pinto para sa mga taong palihim na nagtatawanan. Tumatawa ka na parang kailan may hindi naging malupit ang mundo sa'yo. Hindi niya maipagkakailang humahanga siya kay Noah. Humahanga siya sa kung paano nito pinipiling maging mabuti kahit hindi maganda ang trato rito. Hindi nito hinahayaan ng pait na manalo. Hindi nito hinahayaan na kunin nila ang liwanag nito. At siguro, yun ang hindi maintindihan ng ibang tao.
Nagpatuloy si Ali sa pagsasalita. Sana meron din akong lakas ng loob na katulad mo. Hindi yung lakas na galing sa malalaking braso o mahabang hakbang, kundi yung lakas ng taong araw-araw pinipiling magmahal sa mundong paulit-ulit na nananakit. Namungay naman ang mga mata ni Noah at matamis na napangiti. Maraming salamat sa mga sinabi mo. Hindi lang yon ang huling beses. Kahit tapos na ang show kung saan kabilang si Noah, patuloy pa rin silang nagkikita ng binata. Nag-uusap sa tawag o text kapag hindi nagkikita. Ang laki ng bahay mo. Ikaw lang ang nakatira rito? Tanong ni Ali. Tumango naman ito. Oo, sarili kong pundar na bahay. Kapag nagkaroon ako ng asawa, dito na kami bubuo ng pamilya. Saka malaking bahay kasi malaki ako. Bahagya siyang natawa. Oo nga pala, nakalimutan ko. Tumawa na rin si Noah. Hindi pa kailanman nakapasok si Ali sa bahay ng katulad ng kay Noah. Sa labas, karaniwan lang yung tingnan. Pero sa mismong sandaling pumasok siya, tila nagbago ang mundo. Mataas ang kisame, maluluwag ang mga pintuan, ang mga countertop ay mataas na halos tapat na ng dibdib niya. Pero may mga countertop na hindi naman mababa, parang inaasahan na may maliit na titira roon. Maging ang mga muebles, mga sofa, mesa, malalaki at kasyang-kasya si... Maging ang mga muebles, mga sofa, mesa, malalaki at kasyang-kasya si Noah. Pero ang pinaka nakapagpamangha sa kanya ay hindi ang laki ng bahay. Ipinakita ni Noah ang buong bahay na may bahagyang mahiyain ng ngiti. Yung pinsan ko ang gumawa ng karamihan dito. Architect kasi siya, talagang ganito. Malaki ang gastos pero okay na rin naman. Saka ang mga painting na yan, naisasabit ko. Napangiti si Ali habang pinagmamasdan ang bawat painting. Magaling talaga sa art ang binata, walang duda roon. Tumungo sila sa kusina pagkatapos. Inilabas ni Noah ang mga sangkap para sa paborito raw nito na lutuin kapag may date. At iniabot sa kanya ang isang maliit na apron na halos hindi sakop ang harapan niya. Assistant mo ba ako? Tanong ni Ali habang tinatali iyon. Naisipan ko na ikaw ang paglutuin ngayon. Gusto kong matikman ang luto mo, Ali. Ako na lang ang magiging assistant mo. Nakangiting sabi ni Noah. Habang gumagalaw sila sa kusina, mas lalong naging malinaw kay Ali ang pisikal nilang kaibahan. Kapag kailangan niyang abutin ng mangkok, isang abot lang ni Noah. Pero sa kabila ng mga yon, gumalaw si Noah na may maingat na galaw. Hindi siya sinasagip, hindi siya binabaliwala. Palaging isinaalang-alang ang espasyo ni Ali. Palagi itong nagbibigay ng puwang. Habang hinihiwa ni Noah ang kamatis at si Ali naman ay nagsasangkot siya ng beef sa kawali, tinanong niya ito. Hindi ka ba napapagod sa laging pag-a-adjust para sa ibang tao? Tumingin si Noah sa kanya. Ibig mong sabihin, etong palagi kong ginagawa? Oo, I mean, itong bahay mo para talaga sa'yo. Pero sa labas... Mahinang ngumiti si Noah. Tinanaw ang bintana. Oo, napapagod din. Pero dahil matagal ko nang ginagawa, minsan parang hindi ko na napapansin. O baka naman sobra kong napapansin kaya nagpapanggap akong parang magaan at marahan kumilos. Tumango si Ali at bahagyang napangiti. Gusto ko dito. Ang ganda ng bahay mo. Matamang tumitig sa kanya ang binata. Masaya akong nandito ka. Pagkatapos ng hapunan, naupo sila sa sofa. May dalang wine habang mahinang musika ang umaalingaw-ngaw mula sa speaker. Matagal ko nang gustong itanong, bulong ni Noah. Pwede ba kitang ipinta ngayon? Napakurap si Ali. Ngayon? Tumango ito. Maliit lang. Matagal ko nang iniisip na maipinta ka. Parang may umikot sa tiyan ni Ali. Sige. Inakay siya ni Noah sa sulok ng sala kung saan may canvas sa tabi ng bintana. Umupo siya sa stool, may halong kaba at pagkamausisa. Habang hinahalo ni Noah ang kulay sa palet. Tahimik itong nagpipinta, paminsang tumitingin, may lambing at lalim ang mga mata. Relax mo ang balikat mo, sabi sa kanya ni Noah. Dahan-dahang huminga si Ali at medyo natawa. Sorry, first time ko kasing ipinta ng ganito.
Ibinaba saglit ni Noah ang paintbrush nito. Huwag ka sanang mailang. Okay lang din kahit dumaldal ka at medyo gumalaw-galaw. Tahimik na muli ang silid bukod sa tunog ng brush na tumatama sa baso. Pinagmasdan ni Ali si Noah. Ang bahagyang pagkunot ng noo, ang galaw ng mga daliri, may kakaibang ganda sa panonood sa isang lalaking malaki, malakas, pero lumilikha ng bagay na marahan at parang mahika. Nang matapos, ibinaba ni Noah ang brush, huminga ng malalim at itinapat sa kanya ang canvas. Napasinghap si Ali. Ako ba talaga yan? Ang ganda, Noah. Mahinang tumawa ang binata. Salamat, Ali. Pakiramdam niya, nandoon ang lahat ng kanyang emosyon. Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso habang nakatitig sa painting. Sa painting na nilikha ng isang taong mabuti ang puso. Tumayo siya, lumapit at idinampi ang palad sa dibdib ni Noah. Bahagya namang natigilan ang binata sa ginawa niya. Gusto kitang halikan. Bulong niya ng mahina pero tiyak. Nanlaki ang mga mata ni Noah. Hindi ito makapaniwala sa hiniling niya. Ganon din naman siya pero hindi niya na alam kung saan pa ilalagay ang kagalakang nararamdaman. Pakiramdam ni Ali, halik lang ni Noah ang magpapakalma sa puso niyang nagwawala na. Pwede mo kong halikan, sagot ni Noah. Pero bakit? Namungay ang mga mata ni Ali. Kasi masaya ako. Sobrang saya ko. Parang sasabog ang puso ko sa sobrang saya dahil sa'yo. Kasalanan mo to. Pakalmahin mo, Noah. Umawang ang bibig nito. Ali... Tumingkayad siya para abutin ang mga labi ng binata, pero hindi niya naman ito maabot. Noah, yuko ka. Pakis ako. Tinitigan lang siya ni Noah, para bang may inaalam itong emosyon sa kanyang mukha. Kumikislap ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Bahagya siyang napatili nang walang kahirap-hirap siyang binuhat ni Noah. Sa pagkakataong yon, magkatapat na ang kanilang mga mukha. Napapikit si Ali ng marahang lumapit ang mukha ni Noah sa kanya at maglapat ang kanilang mga labi. Dahan-dahan, maingat at may pag-aaninlangan ang bawat galaw ng mga labi ni Noah. Pero ramdam na ramdam niya naman ang matinding emosyon. Mainit ang mga labi ni Noah, malambot at bahagyang nanginginig. Pagkatapos, hindi agad nagsalita si Noah. Nanlaki ang mga mata ni Ali nang pumatak ang luha sa pisngi ng binata. Hey, Noah, bakit ka umiiyak? Gulat na tanong ni Ali. Mabilis na pinunasan ni Noah ang mukha at halatang nahihiya na. Sorry, ayos lang ako. Noah, dinampian ni Ali nang hinalaki ang pisngi nito. Sabihin mo. Natawa si Noah. Wala pa kasing humalik sa akin ng ganon. Ganon? Paano? First kiss mo ko? Oo, wala pa naman akong naging girlfriend, Ali. Huli ako nagkagusto, college pa. Naluluha ako kasi binigyan mo ako ng halik na parang may halaga ako. Namuo na rin ang luha sa mata ni Ali kasi may halaga ka naman talaga sa akin. Napabuntong hininga si Noah. Sa totoo lang, may mga babae rin naman na sumubok sa akin pero ayoko ng intensyon nila. Para sa kanila, gusto lang nila akong subukan. Naku-curious lang kung paano ko bilang karelasyon at hindi naman sa pangbabastos. Pero lapitin talaga ako ng mga babaeng active sa kama. Iniisip nila na malaki yung ano ko. Bahagya siyang natawa at sinapo ang mukha nito. Masyado kang inosente. Hindi ako pumatol dahil hindi naman ako ganon. Hindi ko kayang maging intimate sa babaeng hindi ko mahal. Sagot ni Noah habang niyayakap siya ng marahan. Nanatili akong ganito kasi ayokong gamitin ang katawan ko para punan lang ang kakulangan kong mahalin ng ibang tao. Alam kong sasaya ako ron pero kapag tumagal, mas matindi naman ang lungkot. Ayoko ng taong susubok lang sa akin. Gusto ko ng taong pipili sa akin ng buong buo. Mas lalo siyang namangha kay Noah. Kahit na naiiba ito sa lahat, alam pa rin kung ano ang gusto at nararapat para sa sarili. At ang bahagi ng pagkakataong yon, hindi mahirap magustuhan para kay Ali. Sa palagay ko, bulong niya, mas magiging okay ang buhay ko kung pipiliin kita.
Ngumiti si Noah habang naluluha at niyakap siyang muli. Kung ganun, pangako ko, palagi kitang bibigyan ng puwang sa buhay ko, Ali. At sa sandaling yon, sa bahay na hindi para sa mundo, kundi para kay Noah, unang beses na naramdaman ni Ali na may espasyong akma sa kanya. Noah, okay na ba tong itsura ko? Tanong ni Ali sa kanyang boyfriend. Nakatayo si Ali sa harap ng full-length na salamin. Nakangiti lang naman si Noah habang nakaupo sa kama niyang maliit para rito. Kahit ano namang suotin mo, palaging maganda. Nakangiting sabi ni Noah at inaabot ang kanyang kamay. Magaling kang magdala ng damit. Siyempre, sasabihin mo yan kasi girlfriend mo ko. Nakangiting sabi ni Ali at kumandong kay Noah. Inayos naman ito ang buhok niya. Maganda ka naman talaga. Hindi naman ako nagsisinungaling. Noah, formal ba sila? Nakaka-intimidate ba ang mga magulang mo? Tanong niya rito. Mahinang tumawa ang kanyang boyfriend. Hindi naman. Welcoming ang mga magulang ko at mga kapatid. Lalo na si Mama. Sa tingin mo ba, palagi siyang magluluto ng pagkain para sa mga staff sa set kung sobrang seryoso at istrikta niya? Palagi pang ang bukod na container para sa'yo. Kasi kahit na hindi pa tayo ganun ka-close, palagi na kitang nababanggit kay Mama. Bumuntong hininga si Ali at nanginginig ng kaunti sa sobrang kilig. Simpleng mga salita ni Noah, iba talaga ang tama kay Ali. Ang nakakawindang pa para sa kanya, inosente lang at parang natural ang binata kung magpakilig. Basta, kinakabahan pa rin ako at natatakot. Kasi, parang totoo na to, sabi niya sa boyfriend niya. At ayokong sirain. Alam mo naman, 3 beses na akong niloko. Sana, last na to. Tahimik siyang hinarap ni Noah. Hindi mo masisira. Mahal ka na nila. Hindi ka pa man nila nakikilala ng personal. Isa pa, hindi ko kayang gawin sa'yo ang ginawa sa'yo ng mga ex mo. Hindi kita kayang lokohin, Ali. Ikaw ang unang taong dadalhin ko sa bahay. Tara na, hapunan lang naman to. Wala kang dapat ipag-alala dahil matagal nang nananalangin ang pamilya ko na may isang taong magmamahal talaga sa akin. Kahit paano, napanatag ang kanyang puso. Nawala ang kaba niya at naging handa sa pagkilala ng lubusan kay Noah. Bandang 6:00 nang makarating sila sa bahay ng mga magulang ng binata. Pinagpapawisan ako, bulong ni Ali habang naglalakad. Mainit ba? O ako lang ba to? Nagniningning ka, sabi ni Noah. Please, huwag kang mangamba. Magiging pamilya mo sila in the future. Gusto kong maging komportable ka rin sa kanila. Noah! Sigaw ng isang babae, agad na yumakap sa binata. Maliit lang ang ginang, halos hanggang tiyan lang ni Noah ang inabot. May kulot na may halong uban ng buhok na nakatali sa bandana. Mabilis itong bumaling kay Ali. At siguro, si Ali, sabi ng mama ni Noah at niyakap din siya. Aba, ang ganda mo naman. Tingnan mo nga naman, ikaw ang girlfriend ng anak ko? Napatawa si Ali at bahagyang nahiya. Hay po, ikinalulugod ko po kayong makilala, tita. Nako, wag na. Mamalani na agad. Pasok kayo. Masayang sabi pa nito. Lumabas naman ang isang matangkad na lalaki mula sa hallway, pero mas matangkad pa rin si Noah at inaayos ang salamin. Noah, nandito na pala kayo. Ikaw na siguro si Ali. Maligayang pagdating, iha. Salamat po. Sagot ni Ali at bahagyang nawawala na ang kaba. Ang ganda ng bahay ninyo. Mas madali ang daloy ng gabi kaysa sa inaasahan ni Ali. Masigla si Lani habang naglalahad ng mga putahe. Tahimik naman si Ben, pero paminsan-minsan ay napapangiti sa mga sinasabi ni Noah at puno ng hindi maipagkakailang pagmamalaki. Nandoon din ang mga kapatid ng binata at talagang magiliw ding makipag-usap sa kanya. Pagkatapos ng hapunan, habang nagtatawanan sila sa halo-halo, biglang inabot ni Lani ang kamay ni Ali. Gusto kitang makausap, anak, mahinang sabi ni Lani. Napatingin si Ali kay Noah. Tumango ito na may ngiting nakakaaliw. Sumunod siya kay Lani sa maliit na kusina kung saan nakasalansan ang mga pinggan para hugasan mamaya.
Umupo si Lani sa may breakfast nook at itinuro ang upuan sa tabi nito. Umupo naman si Ali. Salamat, mahinang sabi ng ina ni Noah nang hawakan ang kanyang kamay. Napakibit si Ali. Para saan po? Nangingislap sa luha ang mga mata nito. Sa pagmamahal mo sa anak ko, hindi mo alam kung gaano kahirap panoorin ang anak mong lumaking masyadong malaki para sa lahat. Hindi kasya sa mga mesa, hindi kasya sa upuan, masyadong iba. Akala ng mga tao, mas matanda na siya. Gusto siyang umasta na parang adult kahit bata pa, kaya yun ang ginawa ni Noah at nasasaktan ako para sa kanya. Naninikip ang dibdib ni Ali, kaya naman pala may mga pagkakataong parang bata kung umasta ang binata. Sobrang inosente na parang batang dumidiskubre ng mga bagay-bagay. Ngumingiti lang siya palagi, patuloy ni Lani. Nagbibiro, nagkukunwaring ayos lang pero alam ko ang nararamdaman niya. Nakita ko siyang umuwing may pasa dahil pinilit niyang umupo sa hindi kasya o dahil sa mga batang gusto siyang subukan. Hinaplos ni Ali ang kamay ng ina ni Noah. Ramdam niya ang sakit na nararamdaman nito. Masakit nga naman na makita ang sariling anak na nahihirapan sa lupit ng mundo. Napalunok si Lani habang umaagos pa rin ang mga luha. Hindi siya nakipag-date, ni minsan walang inuwi na crush. May mga naikikwento pero alam kong nasasaktan lang siya sa mga yon kasi natatanggihan. Lagi kong iniisip, may magmamahal pa ba sa kanya ng totoo? Hindi dahil sa laki niya, hindi dahil kakaiba siya, kundi dahil sa lambing at kabaitan niyang hindi laging nakikita ng iba. Mas lalo pang naninikip ang dibdib ni Ali. Mayroong magmamahal kay Noah. May nagmamahal na dito at sisikapin niyang mas lalo pang iparamdam yon sa kanyang boyfriend. Nakikita ko, bulong ni Lani. Sa tingin niya sa'yo, sa panahong bumubuka siya, hindi ka natatakot sa kanya. Nakikita mo siya, sabi niya, ikaw daw ang unang humalik sa kanya. Umiyak siya pagkatapos noon habang nagkukwento. Matagal na siyang hindi umiiyak sa harap ko. Alam kong napapaiyak lang siya kapag sobrang nasasaktan o sobrang nasasayahan. Palagi niya kasing tinatago ang totoo niyang nararamdaman. Binunasan ni Ali ang sariling pisngi. Karapat dapat pong maging totoong masayang anak ninyo, Mama Lani. At mahalaga po siya sa akin. Makakaasa po kayo na mamahalin ko po siya. Sa pagmamahal po ni Noah sa akin, wala na rin naman po akong mahihiling pa. Nagkayakapan sila at sa pagkakataong yon, batid niyang tanggap siya ng pamilya ni Noah. Mahal ng mga ito ang mga taong nagmamahal sa higanteng mabait, marahan at malambing sa bawat mahal nito. Kinagabihan, habang pauwi sila sa bahay, tahimik lang sila sa sasakyan hanggang sa hinawakan ni Noah ang kanyang kamay. Umiyak siya, no? Tanong nito habang nakangiti. Iyakin si Mama. Hindi niya napigilang humalakhak. Oo, mana ka nga. Kinuwento niya sa akin lahat tungkol sa ano ka nung bata ka. Kaya pala, pabibi ka palagi sa akin kasi murang edad, umaasta ka ng matanda. Kinuwento niya rin sa akin kung gaano siya nag-aalala para sa'yo. Huminga ng malalim si Noah. Sinubukan kong itago yun sa kanya. Alam kong walang araw na hindi siya nag-aalala sa akin. Kung malalaman niya pang mga iniisip ko, mas lalo lang siyang makakaramdam ng stress. Ayokong dagdagan pa. Hinawakan niya ang kamay nito. Nakita pa rin niya. Nanay mo siya eh. Hindi ko alam kung saan tayo papunta, Noah. Pero gusto kong malaman mo, nandito ako, hindi dahil naawa ako, hindi dahil curious lang ako. Nandito ako kasi ikaw, nagbibigay ka ng espasyo para sa akin, dyan sa puso at sa buhay mo, at gusto kong bigyan ka rin ng espasyo sa sarili ko. Hindi agad sumagot si Noah. Sa halip, niyakap lang siya ng mahigpit ng binata. Subalit may rahan pa rin na para bang hawak nito ang isang bagay na napakahalaga at madaling mabasag kapag hindi iningatan. Oh,
Akala ko ba walang chance si Noah? Bakit ngayon? Iba ang glow mo ngayon kayo na? Nakangiting tanong ng kanyang kaibigan. Tumawa naman si Ali. Hindi naman siya mahirap mahalin. Kahit na malaki siya o pinagtitinginan na kami ng ibang tao, wala lang sa akin. Ang pagiging higante niya, hindi ko siya nakikitang kakaiba. Ang akin, part ni Noah yon, kaya mahal ko rin. Lumapit pa sila na sa kanya. Tanda mo yung hula sa'yo dati ni Madam Estrella? Sabi niya, kakaibang size daw ang magiging dawan mo. Tumawa pang ako kasi akala ko ibang ibig sabihin. Yun pala, literal na malaki. Paano kung totoo yun? Paano kung si Noah na nga ang dawan mo? Kasi hindi naman pwedeng coincidence lang ang lahat. Hindi naman normal na darating sa buhay mo ang katulad ni Noah. Parang gumawa lang ng pagkakataon ng tadhana para magkita kayo. Nanatili ang ngiti sa kanyang mga labi. Bigla niya ring naalala yon. Nakakatuwa lang na tumutugma ang mga sinabi sa kanya ng manghuhula. Ilang beses siyang nasaktan, pero sa huli, nakatagpo siya ng isang tao na magmamahal sa kanya na may kakaibang laki. Sumandal siya sa sofa. Totoo man o hindi ang hula, masaya ako na nakilala ko si Noah at nagmamahalan kami ngayon. Totoo man o hindi ang hula, masaya ako na nakilala ko si Noah at nagmamahalan kami ngayon. Sa mga lumipas na buwan, naging masaya si Ali sa relasyon nilang dalawa. Masyadong mabilis pero nandoon na sila sa pakiramdam na sigurado na sila sa isa't isa. Kaya wala rin talaga siyang nararamdaman na kahit na anong pag-aalinlangan sa binata. Noah, gusto kitang ipakilala sa pamilya ko, marahang sabi ni Ali. Bumaha naman agad ang gulat sa mukha ni Noah. Talaga? Ipapakilala mo ako? Tumango naman siya at hinaplos ang mukha nito. Oo naman, noong nakaraan ko pa talaga balak na ipakilala ka. Kaya tinapos ko muna lahat ng trabaho ko para magkaroon ako ng pagkakataon na makapag-leave. Malayo kasi sila. Nasa probinsya pa. Isa pa, naipakilala mo na ako sa mga magulang mo. Kaya gusto rin kitang ipakilala sa buhay na pinagmulan ko. Kung goal natin na panghabang buhay na itong relasyon nating dalawa, dapat alam na natin ang pamilya ng isa't isa. Hindi agad nakasagot ang kanyang boyfriend. Nakatitig lang ito sa kanya para bang may sinasabi siyang kamangha-mangha rito. Maya-maya'y niyakap na siya nito ng mahigpit. Binuhat pa siya at mas lalong niyakap para maabot niya. Bakit? Bakit naglalambing ang big baby ko? Anong problema? Tanong ni Ali habang hinahaplos ang buhok nito. Sumasagi na ba sa isip mo na posibleng ako ang pakasalan mo? Nagulat ako sa sinabi mo. Kaya linawin mo sa akin para hindi ako gaanong umaasa. Malumanay na saad ni Noah pero nasa boses na naman ang pagsusumamo. Sinapo niya ang mukha nito at mataman itong tiningnan sa mga mata. Noah, makinig ka sa akin. Sa tingin mo ba nakipagrelasyon ako sa'yo dahil lang inasahan ko na hindi ito magtatagal? Noah, hindi nagtatagal ang relasyon natin kapag manloloko. Pero kung hindi mo gagawin, alam kong pangmatagalan na itong mayroon sa atin ngayon. Siyempre, nilulook forward ko palagi ang pakasalan ka. Biglang tumulo ang luha ni Noah. Bakit mo na lang ba ako laging pinapaiyak? Mahina siyang tumawa at pinunasan ang mga luha nito. Noah, ang iyakin mo talaga. Pero kahit ganyan ka, tandaan mo na mahal kita. Totoo nga ang sinasabi nila na kung sino pang mga masisiyahing tao, sila pa ang grabe kong masaktan. Mababaw ang kaligayahan mo, kaya alam kong mababaw rin ang mga luha mo. Marahan siyang hinalikan ni Noah at punong-puno ng damdamin. Pero ang pagmamahal ko sa'yo, hindi kailanman magiging mababaw, Ali. Mahal na mahal din kita. Gagawin ko lahat para mapasaya ka. Aalagaan kita, mamahalin at hindi kailanman lolokohin. Muli silang nagyakap. Siguradong sigurado na siya kay Noah. Hindi siya kailanman nagdalawang isip pagdating sa kanyang boyfriend. Subalit sa bawat relasyon, hindi talaga nawawala ng hamon. Nandito na tayo. Malapit na. Pasensya ka na. Lubak-lubak pa sa amin. Malapit kasi sa palayan ng bahay ng mga magulang ko.
sabi ni Ali sa kanyang boyfriend. Napangiti naman ito. Ayos lang. Kaya naman ang driver natin ang daan. Saka kinakabahan na ako. Sana magustuhan ako ng pamilya mo. Hinawakan ni Ali ang malaki nitong kamay. Magugustuhan kanila. Wala naman silang pagtutol kapag sa mga minamahal namin. Sumusuporta sila palagi. Alam ko matatanggap ka nila kasi mahal kita at mahal mo ko. Ngumiti lang ang binata, pero nakikita niya ang pangamba sa mga mata nito. Maya-maya'y nakarating na sila sa tapat ng gate. Bumaba agad si Noah at pumunta sa likod ng sasakyan para maibaba ang mga dala nito para sa kanyang pamilya. Ali! Bulalas ng kanyang ina na nagwawalis sa bakuran. Nanlaki ang mga mata nito at bahagyang napalundag sa tuwa. Ali! Ikaw nga! Mga anak, nandito ng ate nyo. Bumisita na. Arnel, ang panganay natin, nandito na. Natawa si Ali nang sinalubong siya ng mga magulang at mga kapatid. Isang beses na lang kasi siya sa isang taon nakakauwi, kaya talagang namimiss siya ng mga ito. Kumusta ka anak? Hindi ka man lang nagsabing uuwi ka. Ikaw talaga. Sana sinabi mo para naman napaghandaan namin at may luto na kaming pagkain para sa'yo. Bulalas pa ng kanyang ina. Bahagya naman siyang napangiti at tiningnan ng mga ito. Gusto ko po kasi kayong sorpresahin. Isa pa po, kasama ko pong boyfriend ko at may mga regalo po siya para sa inyo. Tumaas ang kilay ng kanyang ama. Si Ethan ba? Nawala agad ang ngiti sa kanyang mga labi. Sinisisi niya ang sarili kung bakit hindi niya agad nasabi sa pamilya ang tungkol sa bagay na yon. Matagal na po kaming wala ni Ethan pa. Niloko po kasi ako at nakabuntis ng ibang babae. Kumunot ang noo ng kanyang ama. Ano? Abat, walang hiya pala yon. Pilit niya itong pinakalma. Ang totoo po niyan, may bago na po akong boyfriend. Siya po ang kasama ko ngayon, si Noah. Sakto namang lumitaw ang binata mula sa likod ng malaki nilang van. Bumaha ang gulat sa pamilya niya nang makita kung gaano kalaki at katangkad si Noah. Siya ang boyfriend mo, anak? Mahinang tanong ng mama ni Ali. Bakit parang hindi normal ang laki niyan? Parang higante. Gusto kong isiping kanulang yan pero bakit parang hindi? Gusto kong isiping kanulang yan pero bakit parang hindi? Ang lalaki ng mga kamay at paa. Napalunok siya at agad na hinawakan ang kamay ni Noah. Gigantism po ang kondisyon niya pero may lang naman at maaga naman pong nagamot. Siya po ang boyfriend ko, mama, papa. Hindi agad nakapagsalita ang kanyang mga magulang. Tiningnan lang ng mga ito ang boyfriend niya nang may panghuhusga at hindi niya nagugustuhan iyon. Kahit mild lang ang kondisyon ng binata, halata pa rin sa features ng iba nitong katawan. Mataas ang cheekbone at mapanga, pero para sa kanya at para rin sa iba, gwapo pa rin ang binata. Hindi yun kabawasan kay Noah. May dala po akong mga regalo para sa inyo. Nauutal na sabi ni Noah. Mahigpit ang hawak ni Ali sa mga kamay nito dahil nararamdaman niya na ang kaba ng kanyang boyfriend. Noah, bahagyang napamura ang ama ni Ali. Ano to, Ali? Abnormal naman tong bago mong boyfriend. Naubusan ka na ba ng lalaki? Papa, hindi niya napigilan magtaas ng boses. Huwag mo pong sabihin yan. Ano pong abnormal? Hindi po siya abnormal. Ganito po siya pero mabait at mabuting tao po si Noah. Huwag naman po ninyong pagsalita ng masama ang boyfriend ko. Boyfriend ba yan? Higante yan ah. Saad pa ng kanyang ama. Hindi na nakapagsalita pa si Noah. Binitiwan nito ang kanyang kamay at naging malikot ang mga mata. Parang hindi alam ang gagawin, ngayong pinapahiya na mismo ng kanyang pamilya. Hala, ate, di ba yun yung komedyante sa TV? Yung may nakakatawang meme? Tinawanan to ng kapatid niya. Ang pangit ng waka pictures niyan eh. Santi, tumigil ka ha, huwag kang bastos. Saway niya sa kanyang kapatid. Nagsalita pa ang kanyang ina. Regalo! Wala kaming pakialam sa mga regalo mo. Kahit mayaman ka pa, wala kaming pakialam.
Ayaw namin na maging kasama mong anak namin sa katatawanan sa'yo. Gusto namin yung normal na tao para sa anak namin. Hindi katulad mong higante at parang galing perya. Mama! Naluluha niyang sigaw. Ano ba? Bakit kung pagsalitaan niyo ng ganyan ang boyfriend ko? Mahal ko po si Noah. Bakit hindi niyo po nirerespeto? Napailing ang kanyang ama. Ali, tanggap namin kung sino ang mamahalin mo. Pero bakit naman ganyan? Wala na bang iba? Paano kapag nagkaroon kayo ng anak na ganyan? Mag-isip ka naman. Duda ako na hindi kayo pinagtatawanan kapag magkasama kayo sa labas. Agaw atensyon ng lalaki na yan. Nakikita ko pa lang kayong magkatabi. Nakakasakit na sa mga mata. Ano bang pinakain yan sa'yo? Ginayuma ka ba niyan? Ayos naman ang mga nakaraang boyfriend mo. Bakit biglang naging ganyan? Suminghap si Ali at sunod-sunod na tumulo ang mga luha. Pakiramdam niya, kahit anong pagtatanggol ang kanyang gawin, hindi makikinig ang mga ito. Mananatiling hindi gusto ng kanyang pamilya si Noah at nasasaktan na agad siya para sa kanyang boyfriend. Grabe kayo! Mahina niyang usal. Nangingislap ang mga luha ni Noah. Pasensya na. Uuwi na lang ako. Uuwi na lang. Sorry Ali. Ayoko makaaway mong pamilya mo nang dahil sa akin. Sorry. Mas lalo siyang napaluha sa sinabi ng binata. Kaya mas lalo niyang hinigpitan ang hawak sa kamay nito. Hindi siya papayag na basta na lamang umalis ang kanyang boyfriend dahil lamang sa mga sinabi ng mga magulang niya. Hindi siya pumunta roon, hindi niya dinala si Noah para lang bastusin at husgahan ng kanyang pamilya. Ni hindi pa nga po kami nakakapasok sa bahay, nakatanggap na po agad ang panghuhusgang boyfriend ko. Nakatanggap na po agad ng panghuhusgang boyfriend ko. Muling bumagsak ang mga luha ni Ali sa kanyang pisngi. Sige po, naiintindihan ko po na hindi niyo matanggap na boyfriend ko si Noah. Pero, makatao po ba itong ginagawa niyo sa kanya? Ano pong tingin niyo sa boyfriend ko? Hayop? Ni hindi niyo man lang po tinago ang disappointment ninyo. Hinusgahan niyo pa po ang tao. Hindi naman po masamang tao si Noah. Isa po siya sa mga nakilala ko na sobrang buti ang puso. Wala siyang ibang masamang intensyon. Kahit pagpunta po dito, bawat isa sa inyo, iniisip niya kung anong pwedeng regalong ibigay sa inyo. Hindi po dahil nagyayabang siya ng yaman niya, kundi dahil gusto niya pong mapalapit sa inyo. Kasi po para kay Noah, mahal niya po ang mga taong nagmamahal sa akin. Kaso ano po itong ginawa niyo? Sorry po pero nakaka-disappoint din po itong ginagawa ninyo. Parang nakalimutan na po ninyong magpakatao. Hinila niya ang binata palabas ng gate. Kaso, natigilan siya nang magsalita pa ang kanyang ama. Saan ka pupunta? Uuwi ka rito. Talagang pipiliin mong lalaking yan kesa sa amin. Ikaw lang naman ang iniisip namin. Mahuhusgahan ka kasama ng higanteng yan. Hindi namin matatanggap yan. Hiwalayan mo na at maghanap ka ng iba. Mariing umiling si Ali habang umiiyak. Hindi ho. Hindi ko po gagawin yun kahit kailan. Hindi po kami mananatili dito ngayong hinusgahan niyo na po ang buong pagkatao ng boyfriend ko. At patutunayan ko po sa inyo na seryoso po ako sa relasyon naming dalawa ni Noah. Pakakasalan ko po siya. Nanlaki ang mga mata ng kanyang ina. Anak, hali, nahihibang ka na ba? Huwag mong gawin yan. Anong kasal? Huwag kang magpadalos-dalos, Ali. Saad ng ama niya. Sa oras na magpakasal ka dyan, huwag ka nang babalik dito kahit kailan. Itatakwil ka talaga namin at hindi nakikilananin pa. Ikaw na nga itong pinoprotektahan. Hindi ka pa makinig. Mariin siyang umiling habang naninikip ang dibdib. Pasensya na po, pero wala po akong makitang problema sa relasyon naming dalawa ni Noah. Hindi ko po nararamdaman ang sinasabi niyong pagprotekta sa akin. Dahil para po sa akin, si Noah na po ang para sa akin at nakikita ko pong makakasama ko habang buhay at magiging ama ng magiging anak ko. Pagkatapos niyang sabihin ang mga katagang yon, umalis na siya at sumakay muli sa sasakyan. Sumakay na rin naman si Noah pero napansin niya ang pananahimik nito. Kaya pinilit muna ni Ali na pakalmahin ang sarili. Pinunasan niya ang mga luha. Nang tumingin siya kay Noah, ito naman ang umiiyak. Bumalik lang din tuloy ang pag-iyak ni Ali. Sorry, umiling si Noah.
Ako dapat ang mag-sorry. Nakaaway mo pang pamilya mo dahil sa akin. Mas maganda siguro kung bumalik tayo at magpaiwan ka muna roon para makapag-usap muna kayong lahat. At ano, uuwi kang mag-isa? Lalaitin ka na naman nila sa harap ko? Hindi ako papayag. Sabay tayong umuwi. Hindi ko matatanggap ang mga sinabi nila tungkol sa'yo. Hindi ka man lang nila binigyan ng chance na magpakilala at makilala nila. Humihikbi niyang sabi. Pinunasan ni Noah ang kanyang mga luha. Naiintindihan ko naman sila. Inaasahan ko na rin naman na hindi ako matatanggap dahil sa kondisyon ko. Pero pamilya mo sila. Alam kong magiging bagabag ang pagtatalo ninyo sa'yo. Umiling naman si Ali. Mas hindi ako matatahimik kung nananatili ako ron at hinahayaan kitang umuwi mag-isa. Sobrang sakit marinig ang mga sinabi nila. Gusto ko pa silang sigawan. Nakakagalit. Bakit ka nila hinuhusgahan ng ganon? Hindi nila alam kung gaano kita kamahal. Ayoko na. Ayoko nang bumalik doon tapos lalaitin ka lang nila. Ipapakita ko sa kanila na seryoso ako sa'yo, na handa akong ipaglaban ka. Magpakasal na tayo, Noah. Ayoko ng ganitong pakiramdam na parang gusto ng mga taong paghiwalayin pa tayo. Mas lalong lumalakas ang mga hikbi ni Ali. Kaya naman, niyakap na siya ni Noah at pilit pinakalma. Gabi na nang makauwi sila. Inuwi na lang muna siya ni Noah sa bahay nito. Nakatulog siya sa biyahe at mukhang binuhat na lamang ng kanyang boyfriend dahil nang magising siya, nasa malaking kama na siya ni Noah. Titig na titig sa kanyang binata at halatang lungkot sa mukha. Hinalikan ni Noah ang kanyang noo. I'm sorry. Umiling si Ali at hinawakan ang kamay nito. Magpakasal na tayo. Please? Noah, ayoko ng ganito. Pakiramdam ko, mapapanatag lang ako kapag nagpakasal na tayo. Pero, paano ang pamilya mo? Tanong nito. Naninikip ang kanyang dibdib. Huwag na natin silang bigyan ng choice. Wala akong pakialam kahit hindi ka nila tanggap. Ikaw ang mahal ko at gusto kong makasama habang buhay. Hindi ako magpapapigil sa kahit na ano. Bakas ang pag-aalinlangan kay Noah. Alam niyang kahit na nabastos ito ng buong pamilya niya, iniisip pa rin ito ang respeto para sa mga ito. Gayunpaman, mukhang alam din ng binata kung ano ang magpapapanatag sa kanyang kalooban. Nang gabing yon, magkatabi silang natulog. Kahit paano, nakatulog si Ali habang yakap ni Noah. Sa mga sumunod na araw, inasikaso na nila ang kasal. Simple lang yon at halatang nagmamadali. Kahit may bigat pa rin sa kanyang dibdib, tumama pa rin ang kagalakan sa kanyang puso dahil sa wakas, ikakasal na siya sa taong mahal niya. Masaya kung kasal na kayong dalawa. Hopefully, mangyari ang kasal sa simbahan at maging okay na ang anak ko para sa pamilya mo. Malungkot na sabi ng mama ni Noah. Ngumiti naman si Noah na yakap siya habang nakakandong siya rito. Susuyuin po namin ang pamilya niya, ma. Hindi rin naman po ako mapapanatag na kaaway po ni Ali ang sarili niyang pamilya. Alam ko pong mahal ng asawa ko ang pamilya niya. Ayoko pong isipin niya na ang problemang yun sa pagsasama po naming dalawa. Kaya magtsatsaga po ako na kalaunan ay matanggap din po nila ako. Tinitigan ni Ali ang asawa niya. Matatag talaga ang paninindigan nito at dahil doon, mas lalo niyang minamahal si Noah. Hindi kailangan magmadali, sabi ni Noah habang yakap siya mula sa likuran. Pwede tayong huminto kahit kailan. Sabihin mo lang, hindi naman natin kailangang gawin tong honeymoon kung hindi ka pa handa. Bahagyang napangiti si Ali. Hindi ito nagtatanong na parang may hinihinging kapalit. Nagtatanong ito dahil totoong gusto nitong malaman lahat ng mga bagay na iniisip niya. Tumango si Ali. Gusto ko naman to. Natatakot ako. First time ko eh. Pero ikaw na lang kasi yan. Hinalikan niya si Noah. Mabagal pero masidhi. Hindi mapilit kundi parang nagpapakilala ng bagong Ali. Niyakap siya ni Noah at sa kabila ng laki at lakas ng asawa niya, para itong humahawak ng isang bagay na sagrado. Madilim ang kwarto.
Tanging ang ilaw ng buwan na sumisilip sa kortina at ang maliit na ilaw sa tokador ang nagbibigay liwanag. Muling hinalikan ni Noah si Ali, dahan-dahan at may pag-iingat. Sa bawat dampi ng kamay sa bewang niya, parang may palaging humihingi ng pahintulot. Huminga si Ali ng malalim. Ayos lang, hindi mo kailangan maging marahan. Kaya ko, hindi ako mawawasak, Noah. Kaya nagpatuloy si Noah. Hinayaan niya lang itong magtakda ng ritmo. Nang humigas sila sa kama, inikot ni Noah ang isang braso sa ilalim ng leeg niya at ang isa sa bewang niya. Laging maingat, laging nagbibigay ng espasyo. At nang magtagpo sila, hindi lang umiyak si Ali dahil sa sakit, kundi dahil sa saya't pagmamahal na nararamdaman para kay Noah. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Hinihingal na bulong ng asawa niya. Hindi na siya nakatugon dahil sa labis na antok at pagod. Huling alaala niya na lang, binibihisa na siyang muli ni Noah. Dinampian ng halik ang kanyang noo at niyakap siya hanggang umaga. Kaso, kinabukasan, doon siya hindi makalakad ng maayos. Para siyang nasusunog, napangiwi siya, napasinghap at napakapit sa kumot habang kusang kumukurba ang katawan niya. Pag-ihi niya pa lang kaninang madaling araw, ramdam niya na ang sakit. Nakahiga pa si Noah, ang malaking kamay ay nakapatong pa rin sa bewang niya. Ayaw na sana niya itong istorbohin, pero sinubukan niya ulit tumayo. Napahiyaw siya. Noah! Agad itong bumangon at nagulat. Ali! Hinahabol ni Ali ang hininga, halos mamuo agad ang luha sa mga mata. Masakit masyado. Noah, hindi ako makaihi ng ang hapde, grabe. Saan masakit? Sa tiyan mo? Hindi. Bulong niya habang nanginginig. Doon sa baba, sa loob, parang hindi ko maipaliwanag. Parang nasusunog at mainit ang pakiramdam ko. Sa tingin ko, nilalagnat ako. Nasa noon na agad niya ang kamay ni Noah. Oo, mainit ka talaga. Umiiyak na si Ali ngayon, hindi lang sa sakit kundi pati sa takot. Ang hapde, dalhin mo na lang ako sa klinik ni Lana, mas kampante ako doon. Tumango si Noah, agad kinuha ang cellphone at susi. Sige, halika na. 15 minuto makalipas, buhat-buhat na ni Noah si Ali papasok sa private clinic ni Lana. Lumiit ang mata ni Lana nang makita si Ali. Namumutla, pawisan, at nakayakap kay Noah na parang ayaw bumitaw. Ilapag mo siya sa kama, dahan-dahan. Alam kong honeymoon ninyo, inaasahan ko na to, pero umaasa pa rin ako na huwag madala tong virgin kong beshi wap. Unang beses niya, ani Noah at nahihimigan niya ang takot. Tapos ngayong masakit daw, may lagnat, mahapdi raw pag umihi at tuluyan ang nabasag ang tinig ni Noah. Kasalanan ko to. Nasaktan ko siya. Hindi, sabi agad ni Ali. Hindi mo kasalanan, Noah. O huwag mong sabihin yan. Tumango si Lana, kalmado na ngayon. Tingnan muna natin siya. Huminga kayo ng malalim pareho. Ali, ako ang bahala sa'yo. Maikli ang pagsusuri. Komportable siya na si Lana ang tumitingin sa kanya. Mabuti na lang talaga at may best friend siyang Obi. Pagkatapos, naghugas si Lana ng kamay, umupo sa tabi ni Ali at ngumiti ng bahagya. Okay, sabi nito. Ganito ang sitwasyon. Nakatayo si Noah sa tabi ng kama habang hawak ang kanyang kamay. Ayos lang bang asawa ko? Tumingin sila na rito. Oo, may maliit siyang laceration sa loob. Karaniwan sa unang beses, lalo na kung may malaking diferensya sa laki at may kaunting impeksyon. Namutla si Noah. Nasaktan ko ba siya? Noah, madiin ngunit kalmadong sabi ni Lana. Relax ka lang, hindi mo kasalanan to, sa totoo lang, madalas tong mangyari. Pero, hinago ni Noah ang mukha gamit ang dalawang kamay, habang mabilis ang hinga. Alam ko masyado akong malaki, dapat inisip ko yun, nasaktan ko siya. Hindi mo ko sinaktan ng sadya, sabat ni Ali at muling hinawakan ang kamay nito. Maingat ka. Banayad, lagi kang ganon. Dapat hinintay ko pa. Dapat... Noah, singit ni Lana at medyo napapailing.
Huwag mong sisihin ang height mo o ang laki mo at ang pagkalalaki mo. Hindi rin yan dahil sa kondisyon mo, so kalma lang. Gulong-gulo pa rin si Noah habang naninigas ang mga balikat. Pero dinudugo siya, nilalagnat. Dapat hindi na namin ginawa. Hindi na namin ulit gagawin. Natatakot ako. Ayokong masaktan ng asawa ko. Gumagaling na naman siya. Huwag kang OA, Noah. Naloloka ako sa inyo. Gawin niyo pa rin para maging maligayang marriage life ninyo at itong lukaret kong beshi wap. Tugon ni Lana at bahagyang natawa. Makinig ka. Walang kinalaman dito ang kondisyon mo. Ang gigantism ay sanhilang ng sa growth hormone. Nakakaapekto sa taas, sa buto, kasukasuan, minsan sa ilang organs. Pero hindi sa reproductive organ, okay? Iba-ibang sukat ng ari gaya ng kamay o paa. O mas malaki kaysa sa average. Pero hindi ka abnormal size, hindi ka delikado. Kailangan lang ng katawan ni Ali ng panahon para makapag-adjust kasi obvious namang malapit na itong mag-30, saka lang sinuko ang flower. Napangiwi si Ali at tinakpan ang mukha. Alam kong ganyan ang bunganga mo noon pa at OB ka naman pero dahil kaibigan kita pakiramdam ko ang bastos palagi ng bibig mo, mahiya ka naman sa asawa ko. Tumawa ulit si Lana. Pasensya na beshi wap, sana tinuruan mo tong asawa mo, masyadong inosente. Saka nagiging professional lang ako dito, no? Kailangan kong ipaliwanag sa inyong dalawa dahil pareho kayong walang alam. Magiging maayos ka. Bibigyan kita ng antibiotics para mawalang impeksyon at gamot sa kirot. Basta huwag lang kayong gagawa ulit. Ipahinga niyo muna yung flower mo sa loob ng 2 linggo. Kapag okay na, pwede nang magbakbakan ulit. Umupo si Noah sa tabi ng kama at hinaplos ang kanyang mukha. Pasensya na, Ali. Masaya ako kagabi at hindi ko inakalang. Hinawakan naman ni Ali ang kanyang asawa. Wag mong sisihin ang sarili mo. Ginusto ko yon, lahat ng yon. Banayad ka, maingat ka. Pipiliin ko pa rin yon kahit nakasquat ako buong linggo. Tinaas nila na ang kilay. Nakakairita naman tong mag-asawang to. Ang lalande. Napatawa si Ali sa gitna ng luha. Lumayas ka na dito. Hindi na kita kailangan. Wow, grabe ka naman. Parang hindi mo ako kaibigan na. Lumambot ang mukha ni Lana at tumingin ng diretso kay Noah. At ikaw, gentle giant, tigilan mo ang paghingi ng tawad dahil dyan sa katawan mo. Hindi ka sandata, isa kang tao. At si Ali ay isang babae, tigang na hindi pa nagagalaw. Nasa kanyang pagpili, hindi mo siya sinira, hindi ka halimaw. Sinapo na lang niya ang ulo. Siyempre, kailan ba naging professional ang bunganga ng kanyang kaibigan kapag nasa harap siya nito? Napakurap si Noah at tumango. Pero sigurado ka na walang mangyayaring masama sa kanya kapag ginawa namin ulit yon? Umiling si Lana. Unang beses niya yan. Minsan ganito talaga ang reaksyon ng katawan ng mga babae. May kirot, pagdurugo, paninikip. Oo, mas intense lang ito dahil sa pagkakaiba nyo ng laki, pero hindi naman delikado. Kailangan lang ng mas dahan-dahan sa simula. So, ngayon, ipahinga mo muna ang flower mo, Ali, at huwag mo nang masyadong lumandi sa asawa mo, okay? Nakapag-research na ako bago pa maging kayong dalawa ng kaibigan ko. Dagdag ni Lana. Gigantism, again, ay tungkol sa growth hormone, pero ang genital size ay iba-iba. Ang sayo, sabihin na lang natin na siguro sa genes mo o by nature na lang talaga. Saka nahirapan tong kaibigan ko sa'yo kasi maliit lang naman ang flower nito. Masamang tiningnan ni Ali ang mukha ng kanyang kaibigan. Wala talagang preno ang bibig ng kanyang kaibigan. Parang gusto niya na lang itong bulsalan sa bibig at ihagi sa buwan. Maya-maya'y umalis na rin naman si Lana. Naiwan na lang silang dalawa ni Noah sa silid. Kahit na napaliwanagan na, bakas pa rin ang takot sa mukha nito. Ilang sandali pa ay naiyak ang kanyang asawa. Oh, umiiyak ka na naman. Malungkot na sabi ni Ali. Mabilis naman itong pinunasan ng mga luha. Natatakot ako. Akala ko kasi nasaktan kita ng sobra. Ayaw kong makita ka nasasaktan. Para akong unti-unting nauubusan ng hininga. Mabuti na lang, magiging okay ka na. Wala siyang ibang ginawa kundi yakapin na lang ito. Hindi lang katawan ng asawa niyang malaki, pati puso ni Noah, sobrang laki sa pagmamahal nito sa kanya. Tahan ka na asawa ko. Hinagod ni Ali ang likod nito. Normal reaction lang daw ito ng katawan ko kasi first time ko nga. Huwag ka na sana mag-isip.
Huwag mo na sanang isipin na may kasalanan ka dahil walang sumisisi sa'yo kahit isa. Mahal kita, Noah. Paulit-ulit natin gagawin yon hanggang sa hindi ka na mangamba. Paulit-ulit natin gagawin hanggang sa magkaroon tayo ng mga anak at maging isang pamilya. Yun na lang ang isipin mo at huwag ang sakit na nakikita mo sa akin kanina, ha? Bahagyang natawa si Ali. Hindi niya alam kung matatawa ba siya sa sitwasyon nila o ano. Subalit alam niyang mahalaga yun para sa asawa niya. Bilang lalaki, mas nakakataas ng confidence kung hindi ito magkulang sa bagay na yon. Kaya alam niyang kung walang takot si Noah, makakatulong yon para ma-boost ang kumpiyansa nito sa ibang bagay. Totoo ba tong naririnig ko? Asawa mo na si Noah? Tanong ni Melissa, nakatrabaho niya. Marahan naman siyang tumango. Oo, simple lang ang naging kasal namin tapos biglaan, kaya hindi na masyadong nakapag-invite. Marahang tumango si Melissa. Gayunpaman, nakatitig ito sa kanya at may gusto pang sabihin. Parang pinag-uusapan lang natin si Noah dati ah. Medyo natawa pa si Melissa. Hindi lang siguro kita inasahang papatol sa katulad ni Noah. Oo, may itsura naman kahit papano. Pero halata pa rin ang pagiging higante niya. Anong nagustuhan mo ron? Malayong-malayo si Noah sa mga ex mong may common denominator. Natigilan si Ali sa tanong na yon. Palagi talaga siyang nakakatanggap ng ganoong tanong. At alam niyang may kasama na yung panghuhusga. Sa lahat ng tao, sila na lang ang never nang husga sa kanyang asawa. Tinukso pa nga siya noon, mas lalo niyang napatunayan na mabuting kaibigan sila na. Nagustuhan ko siya kasi nga malayong-malayo siya sa mga naging ex ko, Melissa. Nakatatlo pa akong boyfriend bago mahanap si Noah. Ang pagkakamali ko, may common denominator lahat ng mga naging ex ko, kaya siguro hindi kami nagtatagal. Kasi lahat sila manloloko. Pero ang asawa ko ngayon, bukod sa tangi siya, hindi nila katulad si Noah. Kay Noah na mahal ako. Kapag kay Noah, para akong reyna. Kapag kay Noah, ako lang ang pinakamaganda. Kaya bakit kailangan pang questionin kung bakit minamahal ko ang asawa ko ngayon? Sana sa susunod, wag niyo na akong tanungin. In a way na parang nagsettle ako for less kasi hindi ganun yon. Si Noah ang mismong standard. Napangiwi naman si Melissa. Pasensya na. Napabuntong hininga na lang si Ali. Hindi na nga yata nila maiiwasan ang mga taong mapanghusga sa kanyang asawa. Subalit kahit ganon, hindi siya magsasawang protektahan si Noah. Maya-maya, umuwi na rin naman si Ali mula sa trabaho. Napangiti siya agad nang makita si Noah na sinusundo siya. Saglit siyang binuhat nito para mayakap siya ng maayos at makahalik. Ibababa na muna kita. Mamaya na sa bahay. Natatawang saad ni Noah. Humalakak naman si Ali at sumakay na sa malaking van nila. Nang makauwi, sabay silang nagluto at kumain ng hapunan. Habang kumakain, pinag-uusapan nila ang tungkol sa pamilya niya. Ali, balik tayo sa inyo kapag wala kang trabaho. Susuyuin natin ang mga magulang mo. Saad ni Noah. May pag-aalinlangan pa rin kay Ali. Makahusgahan ka na naman nila. Sarado ang mga utak nila pagdating sa'yo. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Di, unti-unti nating bubuksan. Alam ko na hindi ka mapalagay na hindi mo kasundo ang pamilya mo. Kaya hindi natin sila susukuan, Ali. Gawin natin ang lahat para matanggap nila tayo. O kaya kahit ikaw na lang, kahit na wag na ako. Basta ikaw lang. Hayaan nilang bumalik at huwag talikuran. Sa pagkakataong yon, hindi niya napigilang mapaluha. Sobrang wais gumawa ng desisyon ni Noah. At lahat ng desisyon nito, palaging kung ano ang mas makabubuti para sa kanya. Katulad ng sinabi ni Noah, nagpabalik-balik sila sa bahay ng pamilya niya. Noong una, talagang pahirapan sila. Nagmamatigas ang kanyang mga magulang, marami pang masasakit na salitang natatanggap si Noah. Dumating sa puntong pinapapasok siya sa bahay, pero ang asawa niya, nakaupo lang sa bangko sa ilalim ng puno sa labas ng bahay nila. Kahit nilalamok at naiinip, naghihintay pa rin na makalabas siya. Awang-awa na si Ali sa asawa niya. Gayunpaman, kung may isang bagay na mas nagustuhan niya kay Noah, yon ay ang hindi pagsagot. Kahit nayurakan na ang pagkatao nito ng kanyang ama't ina, hindi pa rin ito sumasagot.
Nanatili pa ring magalang ang asawa niya sa kabila ng lahat. Kaya nga hindi niya maintindihan kung anong hindi magustuhan ng mga ito dito. Ang pagsuyong yon, dumating na sa puntong minsan si Noah na lang ang pumupunta. Ito na ang naglalakas loob na manuyo sa pamilya niya. Nasa trabaho kasi siya. Kahit mayaman si Noah, never siyang pinigilan nitong magtrabaho. Alam kasi ng asawa niya na passion niya ang kanyang ginagawa. Sorry, maghapon ka na namang naghintay sa labas ng bahay namin. Naluluhang sabi ni Ali. Pinunasan agad ni Noah ang mga luha niya. Ayos lang, asawa ko. Hindi naman ako nahihirapan doon. Saka hindi nga ako susuko. Gusto kong patunayan sa pamilya mo na kaya kong gawin lahat para sa'yo. Mahal kita kaya ginagawa ko to. Mahal kita kaya mahalaga rin sa akin ang mga taong minamahal mo. Muli siyang yumakap sa malaki niyang asawa. Hangad niyang makita na ng mga tao kung gaano kalaki ang puso nito. Ayaw ni Ali na itrato si Noah ng ganoon. Hindi naman ito deserve yun. Hanggang isang araw, dumating na ang araw na kanyang pinakahihintay. Mama, ang ganda naman po nitong suot ko. Ano pong meron? Tinignan ni Ali ang white long gown na pinasuot sa kanya ng kanyang mother-in-law. Tinignan ni Ali ang white long gown na pinasuot sa kanya ng kanyang mother-in-law. Napangiti siya roon, kulang na lang ang belo at pwede na siyang ikasal. Napangiti naman ang mama ni Noah. May pupuntahan lang tayong event, halika na. Nandoon na si Noah anak, naghihintay na yon. Tumango naman siya agad at sumunod sa mama ni Noah. Sumakay sila sa puting sasakyan. Maya-maya nakarating na sila sa isang simbahan na mukhang may ikakasal. Dito po tayo pupunta, ma? Tanong pa ni Ali. Kinuha agad ng kanyang mother-in-law ang mahabang belo at ikinabit yun sa ulo niya. Hangad ko ang kaligayahan yun ng anak ko. Teka lang po. Gulat na gulat si Ali. Hindi niya alam kung anong nangyayari. Maraming tao sa labas ng simbahan. Parang may media pa at mga abay. Ikakasal ulit ako kay Noah? Mahina niyang sabi at naluluha na. Hindi man lang sinabi sa akin. Ilang sandali pa at pinalabas na siya ng sasakyan. Nagsisimula na kasi ang kasal. Nagulat si Ali nang tumabi ang kanyang ama't ina. Doon na siya tuluyang napaluha. Anak, sinapo ng kanyang ina ang mukha niya. Huwag ka nang umiyak, ikakasal ka na ulit. Nanginginig ang kanyang mga labi. Isa-isa niyang niyakap ang mga ito. Akala ko po hindi na mangyayari to. Naihatid niyo po ako sa altar para pakasalan ng taong mahal ko. Napakamot ang kanyang ama. Wala eh. Ayaw sumuko ni Noah. Kami na lang ang sumuko. Kapag siya lang ang pumupunta sa amin, sobrang tiyaga ng asawa mo. Umuulan, umaraw, nandun lang siya sa labas. Hindi lumalayas. Nang makausap ko, nakita naman namin na maayos nga siguro ang ugali kaya nagustuhan mo. Kaya eto, hinayaan namin. Gusto kong pakasalan ulit na ngayon ay kasama na kami. Walang tigil ang pag-iyak ni Ali. Nang buksan ang pinto, nakita niya agad ang asawa niyang naghihintay roon. Mas lalo siyang naiyak sa sobrang saya. Mahal niya talaga si Noah. Siguradong sigurado na siya na ito ang nakatadhana para sa kanya. Pagkatapos ng kasal at wedding reception, nagkaroon sila ng pangalawang honeymoon. Habang magkatabi sa kama, yakap ang isa't isa, hindi niya napigilang magsalita. Alam mo, may nanghula sa akin ng college ako. Hindi ko matandaan kung nabanggit ko ba sa'yo noon, pero ang sabi niya, darating daw sa buhay ko ang the one ko na may kakaibang size. Ikaw pa lang tinutukoy niya. Nakangiti niyang sabi. Totoo nga, ikaw ang the one ko. Marahang hinalikan ni Noah ang kanyang noo. I love you. Ako ang soulmate mo. Kaya sa akin ang bagsak mo, Ali. Mahina na lang siyang tumawa. Maraming lalaking dumaan sa buhay niya. Niloko pa siya ng mga ito. Muntik na siyang hindi maniwala sa pag-ibig ulit, pero dumating si Noah sa kanyang buhay. Binigyan siya ng sobra ng Diyos. Hindi dahil malaking tao ang asawa niya, kundi dahil malaki ang puso nito para magmahal ng sobra sa kanya.
Sa panahong labis ang pagpapahalaga sa panlabas na anyo, ang kwentong ito ay isang tahimik, ngunit magandang paalala na ang pag-ibig ay lumalago sa tahimik na pagtanggap at sa mga puwang na ginagawa natin para sa isa't isa. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.